Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 5 sa magitan ng kupunan ng San Antonio Spurs kontra sa kupunan ng OKC Thunder. Dito sa Game 5 din mga ropa, talagang bumakbak ang kupunan ng OKC. Talagang hindi nila pinagbigyan ang kupunan ng San Antonio Spurs. Tila ba nagkaroon ng counter-attack ang kupunan ng OKC mga ropa galing sa kanilang masalimuot na pagkatalo doon sa may Game 4. Nagkaroon ng adjustments ang kupunan ng OKC mga ropa at talagang naging sobrang effective ang kanilang diskarte mga ropa. Ngayon mga ropa, dito pa lamang sa intro, bigyan ko kayo ng background kung ano talaga nagpanalo sa OKC dito sa game na to. Injured si AJ Mitchell at Jalen Williams mga ropa para sa OKC. Ang naging starting 5 nila mga ropa, starting point guard ay si Jared McCain mga ropa na sobrang halimaw ng performance na ginawa dito sa game na to. Basically mga ropa, sobrang laking major factor ni Jared McCain mga ropa kung bakit nakuha ng OKC ang game 5. Sobrang lupit ni Jared McCain mga ropa na talagang tinusta ang depensa ng kupunan ng San Antonio Spurs. May dugong Pinoy nga pala to si Jared McCain mga ropa sa mga hindi nakakaalam. May tatalakayin din tayo dito sa video na to mga ropa tungkol kay Victor Wembanyama. Mukhang may nakita akong weakness ni Wemby mga ropa ngayon. Iisa-isa na tihimay-himayin nga natin na nangyari sa crucial game 5 ng laro na to mga ropa. Ito ang game analysis at breakdown sa napakagandang laban ng OKC Thunder versus kupunan ng San Antonio Spurs. Simulan natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito muna tayo magsimula dun sa issue na sinasabi ko kay Victor Wembanyama. Ewan ko kung napapansin nyo din to. Pero dun sa game nila kanina mga ropa na kung saan natalo sila sa OKC Thunder, makikita natin dito mga ropa tumatagintik. 6 rebounds lamang ang ganawa ni Victor Wembanyama. Single digit rebounding yan mga ropa at ang mas malala nga dyan mga ropa, noon sa panalo nila doon sa may game 4, although panalo sila doon, medyo alarming dahil 8 rebounds lang ang ginawa ni Wemby doon sa may game 4 mga ropa at dito nga nasundan ulit ng single digit na kung saan 6 rebounds lang ang kanyang nagawa. Doon naman sa game 3 nila mga ropa, ito tignan nyo din, tumataginting na 4 rebounds lamang ang ginawa ni Wemby. Ngayon mga ropa, kung titignan natin yung game 1 kung saan nagkaroon siya ng monster game na kung saan umiscore siya ng 40 plus points and 20 plus rebounds mga ropa, halos 24 rebounds ang tinala ni Wemby doon. Talagang nadomina ng kupunan ng San Antonio Spurs ang kupunan ng OKC Thunder. Ang pinupunto natin dito mga ropa, 7'5" itong si Wemby pero sobrang baba ng kanyang rebounds. Hindi siya maka-rebound against sa kupunan ng OKC Thunder mga ropa, naigit na mas maliit sa kanya mga ropa kasi nga siya ang pinakamatangkad sa buong roster mga ropa ng dalawang kupunan. Katulad nga dito mga ropa, ito ang isa sa great example ng karoon ng fast break ang kupunan ng San Antonio Spurs. Pero tingnan natin dito ang ginawa ni Wemby mga ropa, pumunta siya doon sa may labas dahil nga yan ang ganyan laruan niya mga ropa na kung saan pumupunta talaga siya sa labas at re-receive ng bola. Eto mira dito ang kupunan ng San Antonio Spurs, ibig sabihin wala siya doon sa may ilalim, hindi talaga siya makaka-rebound mga ropa, walang opportunity para makuha niya offensive rebound or rebound dahil nga pumupunta siya sa may labas. At dito naman mga ropa, pag-attempt ulit ng tirada ng San Antonio Spurs, kitang-kita natin na na-box out siya dito nito si Isaiah Hartenstein mga ropa, na kung saan mga ropa dahil sa box out na yan, hindi na naman nakakuha ng rebound itong si Victor Wembanyama. At eto nga din mga ropa, sa bakbakan nila sa rebound doon sa may ilalim, Isaiah Hartenstein na naman ang kanyang kabakbakan. Kitang-kita nga natin mga ropa, hindi niya dito nakuha ang rebound. Si Dylan Harper ang nakatalon dito mga ropa, naapektuhan talaga ni Hartenstein ang rebounding ability nitong si Wemby. At ito nga mga ropa, another example na kung saan nag-receive ng bola dito sa may top of the si Wemby mga ropa, although lane naman talaga yan Spurs na tumitira siya sa may 3-point area, pero yung nga yung sinasabi natin mga ropa, hindi nababalanse. Dapat pag tumitira din sa labas mga ropa ay kumukuha din ng rebound si Wemby sa mga ibang plays. Lahat ng pinapakita ko sa inyo mga ropa ay nangyari sa game 5 kanina mga ropa. At dito naman mga ropa, nag-attempt ng tirada ang OKC Thunder, pasalamat si Wemby dahil si Isaiah Hartenstein ay nanggaling dito sa may perimeter at hindi nakapagbalyaan sa kanya mga ropa, kaya kitang-kita natin nagkaroon ng easy rebound din si Wemby. Isa yan sa 6 na rebounds na ginawa ni Wemby dito sa game na to mga ropa. At dito naman mga ropa, sa pagkakataon na to natulak si Isaiah Hartenstein doon sa may lalim, kaya pag mintes ng tirada ay may pagkakataon dito si Wemby na makuha yung rebound mga ropa. Yan ang sinasabi natin, kailangan talaga ng rebounding ng kupunan ng San Antonio
Antonio Spurs at nakapag-convert nga dyan ng 2 points ito si Wemby. At eto nga mga ropa, kung titignan natin, 15 rebounds ang ginawa ni Isaiah Hartenstein. Higit na mas mataas yan sa 6 rebounds na ginawa ni Wemby kanina sa may game 5 mga ropa. Ang laking factor nun. Ibig sabihin ba, talagang malaking factor pala itong si Isaiah Hartenstein. Hindi lamang sa puntusan mga ropa, kundi sa rebounding. Yan ang kanyang positive effect na ginagawa niya against sa kupunan ng San Antonio Spurs na hindi nagagawa ni Wemby dahil nga kay Isaiah Hartenstein. Kitang-kita naman natin dito mga ropa sa Game 5 kanina, 48-41, mas mataas ng 7 rebounds ang ginawa ng OKC Thunder against sa kupunan ng Spurs. Noong Game 4 naman mga ropa kung saan nanalo ang Spurs, kitang-kita natin, mas mataas ang rebounds na kanilang ginawa against sa Thunder kaya nakuha nila ang panalo. Ibig sabihin mga ropa, deciding factor din talaga sa game. Kung mataas ang rebound mga ropa ay malaki ang chance na manalo. Kaya kailangan sipagan ni Wemby mga ropa kung noon nga sa Game 1 mga ropa, tumataginting na 20 plus rebounds ang kanyang tinala. Sana sa Game 6 mga ropa ay ganun din ang gawin niya para magkapag-asa talaga ang San Antonio Spurs na magkaroon pa ng Game 7. Ngayon mga ropa, pwede kayo mag-comment dyan kung napapansin nyo rin yan about kay Victor Wembanyama na parang matumal talaga ang kanyang rebounding sa mga past games mga ropa na kung saan siya ang center kailangan talaga siyang asahan ng rebounding ng kupunan ng San Antonio Spurs. Pwede nyo i-comment dyan sa baba mga ropa. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula. Bumalik na tayo sa official game. 69-58 ang score dito. Dito na tayo magsimula mga ropa dahil dito natin bibigyan din kung ano nga bang pinanalo ng OKC Thunder dito sa may game 5. Ang may ako nga ng bola dito mga ropa ay si Jared McKee na naging starting point guard ng kupunan ng OKC Thunder na naging major factor mga ropa kung bakit natalo ang San Antonio Spurs sa game na to. Kitang-kita nga natin mga ropa pag-atake dyan ni McKee. Napatay naman dito ni Victor Wembanyama ang atake na yan ni McKee, pero nandyan naman si Ludort mga ropa para makuha ang offensive rebound. Easy 2 points kagad na nagawa dyan ni Ludort. At eto nga ulit mga ropa, Jared McKee na naman na nagmando ng bola. Kitang-kita natin kung paano niya kinarne ang depensa. Netong si De'Aaron Fox mga ropa, nakapasok na ng tirada dyan si Jared McKee. At pumasok na nga tirada, may kasama pang foul. Grabing halimaw na performance ang ginawa ni Jared McKee mga ropa. X-factor siya para sa kupunan ng OKC Thunder. Magic bunot galing off the bench mga ropa. At starting 5 mga ropa ay talagang tinibag niya ang depensa ng kupunan ng San Antonio Spurs. At sa pagkakataon naman na to mga ropa, SGA naman na nagmamando ng bola. Binabantayan siya dito ni Julian Champagnie mga ropa at tiniraan lang dito ni SGA harap-harapan ang depensa nitong si Champagnie mga ropa at nagkaroon kaagad ng 3-pointer dito si SGA. Kaya sa isang iglap mga ropa, lumobo sa 18 puntos kaagad ang tambakol ng San Antonio Spurs pagbubukas ng third quarter mga ropa. At no possession dito ng kupunan ng San Antonio Spurs naman, balasa nila ng bola. Pero ang nangyari dito, nag-turnover itong si De'Aaron Fox na hindi talaga maganda nilaro sa game na to. Nagtae si De'Aaron Fox dito sa may crucial game 5 mga ropa at ang mas masaklap nga dyan ng bola ulit ang kupunan ng OKC. SGA na naman mga ropa, gumamit lang ng screen dito. Noong nakikita niya ang nag-drop defense dito itong si Wemby, grabe naman ang alertness dito ni SGA. Pinukol niya kagad ang perimeter jumper dahil open na open nga yan. Yari si Wemby. Pumasok ang tirada dito ng MVP na itong si SGA mga ropa, basket is good. At dahil nga dyan mga ropa, lumobo na sa tumataginting na 20 points ang tambakol dito ng San Antonio Spurs. At ang possession ulit ng kupunan ng OKC. Kitang-kita natin dito mga ropa, Jared McKee ang nangyari. Gumamit lang siya ng screen dito mga ropa at pagkagamit ng screen, relocate niya sa may perimeter. Although well contested shot yan mga ropa, pero still, pinanis dito ni Jared McKee. Ang defense ng kupunan ng San Antonio Spurs mga ropa, 2 points kaagad na na-convert yan. Ito si Jared McKee. Nabasig lang ang katahimikan dito ng Spurs mga ropa ano nagkaroon ng strong attack itong system Stephon Castle para sa easy 2 points. Nagkaroon din ng another one mga ropa, pick and roll gameplay dito si Castle at Wemby mga ropa at naging successful yung pick and roll gameplay na yan dahil nakapag-convert dito ng 2 points ito si Wemby, pumasok ng tirada, may kasama pang foul at na-convert din dito ni Wemby ang bonus free throw mga ropa. At sa pagkakataon nga nito mga ropa, heto na naman, Jared McKee na naman ang tumirada. Grabe yung movement ni McKee mga ropa, sobrang bilis. At another one, relocation niya ulit dito sa may 2-pointer mga ropa, perimeter. Pumasok na naman ang kanyang tirada, basket is good. Sa possession naman ng Spurs mga ropa, ang nangyari pag-atake nila dito, si Wemby ay nandoon sa ilalim para makuha dito yung offensive rebound. Isa nga to sa 6 na rebounds na ginawa ni Wemby dito sa game na to mga ropa at yan ang nangyayari. Pag nakukuha niya yung offensive rebound, nagkaroon siya ng puntos dito mga ropa at nagkaroon din ng strong attack dito si Julian Champagnie mga ropa. Easy 2 points na nagawa niya ni Champagnie. Ito yung moment mga ropa na kung saan nagkaroon ng momentum ang kupunan ng San Antonio Spurs at nagkaroon pa nga ng open 3-pointer dito itong si Keldon Johnson. Nakatani ng 2 points
points niya dito, ito si Chet Holmgren mga ropa. Pinalis niya dito si Victor Wembanyama. Pero nung na-kick out dito yung bola kay Stephon Castle mga ropa, top of the key deep 3-pointer ang ginawa dito ni Stephon Castle. At nagkaroon din na stop dito ang kupunan ng San Antonio Spurs mga ropa. At sa stop na yan, mangbilis nila doon sa may pass break mga ropa, nagkaroon ng left side corner 3-pointer dito, ito si Devin Vassell. Kaya sa isang iglap mga ropa, bumaba. Sa single digit na lang ang kalamangan dito ng OKC Thunder mga ropa, nagkaroon pa nga ng konting pag-asa dyan ang kupunan ng San Antonio Spurs. Yun nga lang mga ropa, pagka-kick out ng bola sa may top of the key, binasig dito ng OKC Thunder ang kanilang katahimikan. 3-pointer ang kanila napasok. Sumagot naman ng 2-pointer niya dito, ito si De'Aaron Fox mga ropa. Yun nga lang sa pagkakataon na to, pagkabigay ng bola kay Hartenstein, mabilisang 100 shot ang kanyang ginawa. X-factor din talaga si Hartenstein mga ropa, yung kanyang mga 100 shot ay sobrang unstoppable mga ropa, hindi yan mapigilan. Nakakuha ng kanyang 3-pointer dito si Devin Vassell mga ropa, pumasok na ang tirada, may kasama pang foul. Sayang nga lang mga ropa, hindi napasok dito ni Devin Vassell yung kanyang bonus free throw. Sinubukan dito nitong si Jared McKay na tapusin ang third quarter mga ropa sa kanyang 3-pointer pero hindi na pumasok yan. Natapos yung third quarter sa score na lamang ng 10 puntos dito ang OKC mga ropa pagpasok ng fourth quarter. Okay, fourth quarter mga ropa, buena manong play ang ginawa dito ng kupunan ng OKC Thunder, pick and roll game together with Hartenstein. At kitang-kita natin yung ginawa din ni Hartenstein mga ropa. Umatras siya pabalik dito sa may perimeter na kung saan naiwanan niya dito si Wemby mga ropa pagkabigay ng bola dyan kay Hartenstein. 100 shot ang kanyang ginawa mga ropa, mabilisan lang. Hindi nakahabol dyan si Wemby mga ropa, napaka-unstoppable nga. Ng left-handed 100 shot ang ginagawa ni Hartenstein mga ropa. Actually, plus 24 si Hartenstein dito sa game na to. Siya ang may pinakamataas na plus-minus para sa kupunan ng OKC Thunder mga ropa. Grabe performance ang ginagawa ni Hartenstein mga ropa. At eto nga, tingnan din natin ang movement na ginagawa dito ni Jared McCain. Stephen Curry movement to mga ropa, ang hirap niyang pigilan pero sayang nga lang. Mintas ang tirada dyan ni Jared McCain at nakapag-convert dito ng kanilang fast break points si Stephon Castle. Easy 2 points ang kanyang nagawa. At eto nga mga ropa, nakakuha na ng stop dito ang kupunan ng San Antonio Spurs. Ang masaklap nga lang dito, nag-turnover pa sila mga ropa. At sa turnover na yan mga ropa, na-convert pa yan ng Spurs into points of turnover sila dahil si Hartenstein ay nagkaroon ng 2 points doon sa milalim. At eto nga mga ropa, Victor Wembanyama hindi makakuha ng rebound. At sa sunod na play mga ropa, na kung saan eto nakakuha ng rebound ito si Wemby, nakapag-convert siya dito ng easy 2 points. At still nga mga ropa, nung may maintain ng OKC Thunder yung kanilang kalamangan mga ropa, nagkaroon ng timeout dyan. After ng timeout mga ropa, nangyari, nakapuntos dito, ito si De'Aaron Fox ang easy 2 points. Pero nung binigay yung bola kay Hartenstein mga ropa, another unstoppable move. Left-handed shot na naman mga ropa, pumasok para sa kupunan ng OKC Thunder. Grabe naman si Hartenstein. At nung nagkaroon ng stop dito ang kupunan ng OKC Thunder mga ropa, ang nangyari pa sa may fast break transition, Jared McKain mga ropa, tumirada ng kanyang 3-pointer. Pumasok ang tirada mga ropa, kaya kitang-kita natin hindi talaga nabababa ng kupunan ng San Antonio Spurs ang kalamangan ng OKC Thunder hanggang maubos na yung oras. At eventually nga mga ropa, natapos ang game sa score na 127-114 na maintain talaga ng OKC Thunder yung kalamangan na double digit lead mga ropa. Ngayon mga ropa, naging X-factor nga si Jared McKain coming off the bench into starting yung rebounding ni Wemby mga ropa, sobrang baba ay sa Hartenstein. In-outlay si Wemby doon sa may ilalim na nagkaroon ng plus 24 plus minus. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo sa performance na ginawa dito ng OKC at sa tingin niyo anong adjustment na kailangan gawin ng San Antonio Spurs para makuha nila ang Game 6 na magkaroon ng do or die game sa may Game 7? Pwede kayo mag-comment nyo sa uban opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.